Lagi na lang tumutunog to. Pag iniiwanan ko, ano to? Para kang aso? Gusto mong pa sumama sa pupuntahan? Umiiyak pag iniiwanan. Kainis. Matumal ngayon mga dre, no? Sobrang tumal. Anong oras na? Pero nakakaano pa lang ako mga dre, nakaka 60. Samantalang alas 5 pasado na. Tingnan nyo kung magkano pala mga dre. $62.75. 524 na. Wala akong mapapala ngayong araw na to mga dre. Magsisimula na ako bukas sa school. Ayun yung good news mga dre, no? Magsisimula na ako bukas sa school. Pero may bad news. Ano yung bad news? Kanina mga dre, nagpunta ako kung saan ko pinagawa yung paper ko, yung income tax ko, at kinuha ko na mga dre, no? Malaki-laki yung babayaran ko. Isang buwan sweldo mga dre, no? Yung babayaran ko sa income tax. Yun yung bad news. Pero yun nga mga dre, no? Nadaig ng good news yun. Kasi po, yun nga, bukas magsisimula na ako sa school. Martes bukas mga dre, no? 26 ng Marso. At napakaganda mga dre ng mga benepisyo na makukuha ko sa school mga dre, no? Walang katulad. Pero bago yan mga dre, no? Kasi kailan ko ba nalaman to? Kasi sinabi lang ni Joby sa akin to mga dre, no? Sinabi niya pala kay Jocelyn. Sabi niya kay Jocelyn na magre-retire yung asawa ng kaibigan ko na Pilipina, magre-retire sa school. Maintenance siya ron, at yun nga, parang ako yung ako yung nai-recommend mga dre, no, na naipasok doon. Sabi ko okay, so nagpasa ako ng pay data. Pero hindi ko masyadong inintindi yun mga dre, no. Kumbaga nasa likod ng isip ko yun kasi hindi naman sigurado kung kailan. Ngayon, nakabasa ako ng isang message sa comment section ng channel mga dre, no. Sabi niya, sana i-consider ko daw yung opportunity sa Kelowna. So, may nakausap ako niyan last year mga dre, no. At tama nga ako mga dre na si Sir David nga yung nakausap ko last year at saka yung nag-comment. So, sumagot agad ako sa kanya. Sabi ko, nako, thank you po at kumbaga nag-comment uli kayo. Interesado po ako, sabi kong ganon. Tapos, sa madaling salita mga dre, nagkausap kami at nagkasundo na ako po ay pupunta sa Kelowna mga dre, no. Sa katunayan, iniisip ko po na na dalhin yung sasakyan papunta ron. Kasi naisip ko, sabi ko, pag nandun ako, kasi mataas yung cost of living mga dre, no. Sabi ko, pag nandun ako, kung dala ko itong sasakyan, pag kinapos ako sa pera, may pang Uber ako. So iniisip ko na dadalhin ko itong sasakyan mga dre, no. So ang ginawa nila, naghanap na po sila ng matitirang kong bahay, ng matitirang kong kwarto. Nagtanong-tanong na po sila. Pagkatapos, kumbaga sa kalagitnaan po nung paghahanda papunta sa BC, may ilang bagay po na kumbaga na nangyari na kumbaga nagpapalabo po sa pagpunta ko sa BC. Hanggang sa eto na po, isang araw tumawag po sa akin yung tiga school. So hindi ko po nasagot. Basahin ko mga dre, para mas malinaw po at totoo yung pinag-uusapan natin. Hindi ko nasagot mga dre. So ang ginawa ko, nag-comment ako. Nag-text ako mga dre, no. Ang sabi ko sa kanya, hi, thank you sa tawag. Nakakuha na pala ako ng trabaho. Maraming salamat ulit at pasensya. Sabi kong gano'n mga dre. Tapos sumagot siya. Pilipino po siya, nagtatrabaho sa school, maintenance din siya. Actually, nung unang nagkausap kami, may may video ko noon na-upload ko po, no. Sumagot po siya, ang sabi niya, okay lang kuya. Tatawagan sana kita para sabihin yung mga benefits sa school.
maganda kasi benefits doon at may 7 to 8 weeks na bakasyon every year. Tapos ang sagot ko po, hays, nag-iisip tuloy ako, ha ha ha. Pero once in a lifetime din kasi itong opportunity na binigay sa akin. Ito po yung opportunity sa Kelowna. Tapos sabi niya, tawagan kita kuya para masabi ko sa iyo lahat. Gusto ko lang sabihin sa iyo lahat para alam mo. So, nagkausap po kami sa madaling salita. Tapos sinabi ko po sa kanya na alam mo ba ako nung unang nagkausap tayo, kaya hindi ko tinatanong yung sweldo o yung mga benefits kasi ayoko mag-isip. Kasi nga, desidido ko na magpunta sa Kelowna mga ano, sa BC. Gusto kong subukan yung pagkakataon doon. Tapos hanggang sa yun na nga po, kumbaga may ilang bagay na hindi inaasahan na talagang tuluyan mga dreno na nagpalabo na sa pagpunta ko sa Kelowna. Kaya ikinonsider ko na tong sa school mga dreno. Tapos eto nga sa madaling salita mga dreno, natanggap na tayo ngayon at magsisimula na ako bukas mga dreno. At dahil din doon, bukod sa pasasalamat ko sa mga tao mga dreno bukod sa pasasalamat ko mga dreno sa mga tao na nakatulong sa akin para makapasok sa trabaho na to, gusto ko ring humingi po ng paumanhin po sa inyo Kuya David, Ate Ana, sa kung ano man pong inconvenience na naidulot ko sa inyong mag-asawa. Pasensya na po kayo at sana po hindi ako nakapagdulot ng isang malaking problema sa inyo. At maraming salamat po sa opportunity. Sana po maging maayos yung lahat. At ingat po kayo palagi. Thank you po ulit sa inyo. At pasensya na po ulit. Yun mga dreno. Gumawa nga pala ako ng video kahapon. Monday ngayon, kahapon Sunday. Sinasabi ko mga dre na yung trabaho sa school parang 50-50 mga dreno. 50-50 na kasi nag-inquire sila dito sa plaza mga dreno tungkol sa akin. So 50-50 kasi alam niyo naman mga dreno, pwede akong malaglag or hindi, depende. Tapos yun, sa awa ng Diyos mga dreno, ang tiningnan naman sa atin mga dre is yung kung paano tayo magtrabaho sa plaza. Kaya nakapagbigay sila ng magandang feedback sa atin mga dreno. Kaya po na-hire ako sa school. Kasi po kung hindi maganda yung naging feedback galing dito sa plaza, hindi po ako matatanggap sa school. Kumbaga magkakonekta mga dreno. Kaya po yun, maraming salamat po sa amo ko kahit hindi nanonood sa akin at ibang lahi. Thank you sir, thank you boss. Yun mga dreno, kumbaga sa pagkakataong to hindi masyadong tiningnan kung ano yung alam ko mga dreno. Bali natanggap ako sa school dahil sa mga kakilala. Yung una, yung nagrekomenda, di ba? Pangalawa yung nagrekomenda, yung pangatlo nagrekomenda. So doon pumapasok mga dreno na may mga pagkakataon talagang o madalas na advantage talaga na may kakilala ka mga dre, no? Kumbaga second na lang yung alam ko sa trabaho mga dre, kasi kung walang nag-introduce sa akin sa school, hindi ako ron mga dre, no? Mas malamang na hindi ko malalaman yun, hindi ako makakapag-apply, wala akong chance, di ba? So thank you ulit sa lahat ng tao na naging tulay para makuha ko tong trabaho na to mga dre, no? At full time pala yung job mga dre, no? 100% full time. Regular na ako, pero kailangan muna nila yatang kumbaga ipasa sa pulis, sa mga pulis yung may pinirmahan ako yung mga dre, no? Na ewan ko anong gagawin doon, pero ibibigay nila sa pulis yun mga dre, no? Ano bang tawag doon? Anyway, yun nga mga dre, no? Pag malaman nilang may kaso ko o ano pa man, kumbaga hindi matutuloy yung employment ko. Magsisimula pa lang ako, pero it doesn't mean na talagang secure na yung job mga dre, no? Isa pa yung nasa sa mga pulis, ewan ko kung iba background check or pero ganun pa man is wala naman akong alam na may kaso ko. Kaya yun mga dre, no? Thank you ulit sa inyo at magkita-kita tayo mga dre, no? Bukas balitaan ko kayo tungkol sa first day of work at yun kung ano bang pakiramdam.
Maraming salamat mga Dre ha. Tapusin ko na to rito. Busy po. Busy ngayon mga Dre no. Tsaka yun nga pala no. Yung income tax mga Dre no. Isang buwan sweldo. Anyway, ganun talaga. Kasi kumita naman tayo. Kaya magbabayad tayo mga Dre no. At Uber pa more mga Dre. Para may pambayad sa tax. Thank you po ulit. Ingat po kayo palagi. Huwag kayong magsasawa mga Dre. Oras na 7:37 mga Dre no. Palayo tayo sa bahay. Iwanan na yan dyan. Lagay natin dito. Door. Okay. Head to your drop-off at 375 Rue de la Concorde. Dalawa yun mga Dre Head no. southwest on Rue William toward Rue Prince. Dalawa yung pick up natin kaya isa pa tayong delivery. You're back online. You should reach your Buti pala mga Dre no. Buti pala nakapag-deliver na ako rito. Minsan kasi nahirapan akong hanapin tong apartment na to mga Dre no. Andito siya sa looban dito. Pero ang naka-Google mga Dre, andito sa along the road siya. Nung nakaraan, paikot-ikot na ako dyan mga Dre. Tinawagan ko na yung customer, nagagalit na sa akin. Kasi hindi ko makita yung building nila. Kasi nga, dapat sunod-sunod Eto, dapat sunod-sunod dyan sila, di ba? Yung pala andun pala siya sa gilid Buti na alala ko nakapag-deliver na ako rito one time mga Dre. Kaya nakita ko siya. Pero nakailang balik din ako. Balik dito, balik doon. Pambihira ako. Wala bang ticket? Wala naman. Okay, next. Mga Dre, isa pa uling bad news. Balik na naman sila. Ay, ay, ay. Dadaling ko to sa talyer sa Sabado. Malaman kung anong nangyari. Pambihira. Ang saya. Dito na naman tayo sa downtown mga Dre no? Huli na to. Last na na to. Last na kuha ko. Uwi na ako pagtapos na ito. Kasi may taping pa kami mga Dre no? Spot Pinoy mga Dre. Thank you Thank you sa inyong lahat. Thank you sa lahat na sumuporta mga Dre no? Napakahusay. Talagang nag-uumapaw yung kasiyahan namin mga Dre. Gawa ng yung live namin. Talaga namang ang dami pong nanood no? Hindi namin inaasahan nyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga Dre no? Akala namin iilan ng manonood. Kaya naghanda kami ng mga pag-uusapan namin. Yun, dinumog nyo mga Dre no? Thank you lahat sa inyo. At sana po huwag kayong magsasawa mga Dre. Spot Pinoy, napakaganda po ng kwentuhan natin dyan mga Dre no? Hindi perfect pero may mapupulot kayong mga Dre no? Huwag nyo nang pansinin yung mga host. Huwag nyo na ako pansinin. Huwag nyo na pansinin si Mark. Si Ina na lang pansinin nyo. Sige. Pero kahit pa paano hopefully mga Dre no? Kung di man kayo may makuha na kahit konting impormasyon is malibang man lang kayo mga Dre no? O maasar man lang kayo sa akin. Pilosopo daw Ako, pilosopo, piling matalino. Si Mark, anong sabi kay Mark? Piling madaming alam. Paano nasasabi yun? Wala naman kami sinabing ganun. Kayo talaga mga Dre Anyway, thank you sa suporta mga Dre no? Hanggang sa ulit mga Dre I-shipping ko muna to. Gastos na to talaga, sigurado. Pabalik-balik mga Dre no? Ilang araw tapos pabalik na naman Ulala. Tingnan nyo naman mga Dre kakatapos ko lang mag-deliver no? Nawala na naman. Walastik na sasakyan to. Kailangan na yata itong kailangan na ng posporo rito mga Dre. Okay, lighter. Parang lang diba? Nang eewan lang Pambihira, uwi na tayo.
Balik na sasakyan na to. Parang ano? Parang others. Uwi na tayo. How far are we? Alas 8 na mga dre, no? 19 Let's take minutes. Chemin de la Côte Sainte Catherine, Montreal, Outremont. Okay, sure. What's